Sa mga balitang pambansa, nakatakdang sumalang sa ikalawang botohan sa conclave ang mga kardinal para maghalal ng bagong Santo Papa. Pasado alas 4 ng hapon, oras po dito sa Pilipinas, inaasahang lalabas ang ikalawang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. Mahigit 100 kardinal ang kasali sa botohan kung saan kailangan makakuha ng 2/3 o 89 na boto ng isang kardinal para nga mahirang siya bilang susunod na Santo Papa. Sa iba namang mga balita mga kapatid, binigyang diin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng paparating na 2025 midterm elections. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., magsisilbing gabay sa susunod na 3 taon ang magiging resulta ng halalan sa Lunes. Kaya ang apela niya sa publiko, iboto ang mga pambato sa Senado ng kaniyang administrasyon. Sinabi po yan ni PBBM nang dumalo siya sa campaign rally ng Alyansa dyan po sa Malolo sa Bulacan. Absent sa event ang senatoriable na si Camille Villar. Pero inendorso pa rin siya ni PBBM kahit hindi niya ito binanggit sa nagdaang mga rally sa Batangas at Cebu. Desidido naman po si Senator Risa Hontiveros na maimbestigahan sa Senado ang mga irregularidad sa ilang water concessionaires katulad po yan ng Prime Water. Ayon nga po kay Hontiveros, bago pa magpandemya ay plano na niyang ipatawag sa hearing ang mga kumpanyang ito dahil sa mga reklamo. Gaya na lamang ng kakulangan sa supply ng tubig, marumi at mabahong tubig at ang mataas na singil sa kanilang mga bill. Karamihan daw po ay galing sa Bicol at Calabarzon area sa mga nagrereklamong customer. Target nga ng senadora na maplansya ng maayos sa ipapatawag na pagdinig ang ilang guidelines para hindi dehadong mga customers sa Joint Venture Agreement o JVA na ibinibigay sa mga water concessionaire. Approve! Ngayon pa lang, kitang-kita ko na kung paano yung aming findings at recommendations ay dapat i-improve yung guidelines ng PPP Center para kapag may private-public partnership sa ilalim niya, halimbawa sa forma ng joint venture agreement na hindi nagde-deliver sa terms and conditions sa contract, ay pwede itong i-renegotiate para honest brokers at the table, yung parehong partners, hindi lang yung gobyerno, pati yung private partner or yung concessionaire. Yan nga po ang tinig ni Senator Risa Hontiveros.